Hi guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel, ang Rumaramba in Hong Kong. So for today's video, gagawa ko ng video para i-share sa mga kapwa nating Pinay na ano yung dapat nilang gawin kapag pa-departure na or paalis na sa Pinas. Kung ano yung step-by-step o guide na gagawin mo kapag nasa airport ka na. So before that, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, please subscribe and i-like mo na rin itong video na to. But before that, drink muna tayo ng tsaa guys. Ayan, may mga tsaa ako dito. Bigay ni boss agency sa akin. Ayan, inumin ko lang daw yan. So yun na nga, let's go back to the topic. Ano pa yung gagawin mo kapag nasa airport ka na? Ano yung step by step? So, ayan, ready ka na for sure. Niready na ng agency mo yung mga papers mo na nakalagay na sa envelope or something, naka-ready na yan. Syempre, una-una passport, always check your documents ha, bago po kayo pumasok sa NAIA or sa terminal or sa airlines na ipagde-departurean nyo. And then, una-una guys, syempre, yung agency mo, sinasuggest nila 6 hours before the flight, kailangan nandun ka na. Pero, yung airport talaga, nagpapa-check-in luggage 3 hours before the flight. Ayan, or 2. Depende yan sa airlines guys, no? Sa experience ko ngayon, 3 hours. So, ang flight ko is 3 a.m. So, 12 pa lang, chinek-in na nila yung luggage ko. Yan ang munang-una guys, check-in luggage. They will check your luggage ko. Nag-comply po ba nag-comply kayo doon sa allowable na kilos ng iyong luggage and also your hand carry. And then, yun nga, check rin nila yung documents so guys. Then, they will release your tickets para makapag-onboard kayo. And then, after nyo mag-check-in lang, pag okay na lahat guys, punta po kayo sa immigration. Ayan, sa immigration naman, dyan kayo tatanungin kung ano yung purpose ng travel mo. Kung magsa-travel ka ba or OFW, since OFW tayo, syempre working purpose. Tas tatanungin nila kung ano yung pangalan ng amo mo. So, kailangan alam mo yun. Kasi pag di mo alam, ewan ko na lang sa'yo. Syempre, kailangan kilala mo sila, diba? Kasi amo mo yan. And then, after you pass, yun, papasok ka na doon. Sundin mo lang yung parang mga ano-ano nila doon. Then, punta kayo doon sa boarding gate na inassign sa'yo. Nandun naman yung sa ticket kung saan boarding gate ka. Kasi doon ka papasok, papunta ng eroplano. Then, antay ka lang ng flight. Nga pala guys, may mga airlines na may nagpapa-refund. And based on my experience, nakuha ko yung refund na yun dun sa mismong boarding gate. Hindi katulad nung una ko yung na-experience ko yung sa Cebu Pacific. Nahirapan akong i-refund yung 500 na yun. Pero hinayaan ko na lang. Pero ngayon talaga, nakuha ko talaga kasi sa mismo nag-a-assist sa front ng boarding gate. Sila na nag-release guys. So, ayan. Ganun lang yung step by step guys. Pagkatapos mong mag-check-in luggage, diretso ka sa immigration, i-interview ka ng medyo slight lang. And then, pagkatapos mo i-pass, dadaan ka sa scanner. Nakalimutan ko pala guys, scanner. Diyan nila isa-scan yung mga hand carry bags nyo. Kaya make sure na hindi lalagpas ng 100 ml yung mga liquid bottles nyo dyan kung meron man ha. Kung meron mga kayong mga liquid bottles na sobra doon, ilagay nyo na lang sa check-in luggage. Okay? Kung wala naman, hindi, kung mas maganda kung wala, diba? Pero guys, huwag kayo magdadala ng tubig ha. Pero yung sinakyan ko naman guys na Greater Bay Airlines, may palibre silang tubig kaya hindi kayo mauuhaw doon. And pwede rin naman kayong bumili ng tubig doon sa airport. Yun nga lang, talagang malalagasan kayo ng peso. At yun na nga, pagkatapos ng scanner, diretso na kayo sa boarding gate, antay na lang kayo ng flight. And welcome to aboard! Welcome to Hong Kong. So now, I'm here in Hong Kong. And mag-uumpisa na po ang ating journey ulit. Itatry natin and sana maging okay lahat. So, yun lang guys. Sana nakatulong itong video na to sa inyo guys ha. Kung nakikurious kayo, kung ano yung gagawin nyo. Tsaka guys, huwag kayong matatakot na magtanong. It's okay kasi nasa Pinas pa rin kayo. Magkakaintindihan pa rin kayo dyan. Okay? So, yun lang. Bye!